Balikan natin, Ina, yung nangyari kay Vice President Leni Robredo. Di ba? Inimbita siya ng presidente, ni President Duterte, nung siya ay Vice President, para maging bahagi ng kabinete. No? HUDCC. Tapos, nung ginawa niya yung kanyang tungkulin, nag-propose siya ng mga polisiya sa anti-drugs, anti-crime, na walang extrajudicial killings. Napuntahan yung source ng problema, yung tinatawag na supply side. Hindi yung mga addict ang pinapatay, no? Kung hindi yung pinanggagalingan ng droga sa customs, no? Sa Bucor, no? Sa mga drug lords. Yun yung kanyang pinropose. Anong ginawa ni Digong? Siya ay hindi sumusunod sa polisiya ng gobyerno na dapat patayin ang mga addict at mga pusher. Anong ginawa? Tinanggal siya. Hindi pina-attend to mga cabinet meeting. Napaka hindi makatarungan. Pero siya ay tinanggal ng presidente dahil ang tingin ng presidente, no, ay yung kanyang humanitarian approach sa problema ng drugs at saka krimen, no, ay mali. Tinanggal siya. Ngayon, no? Ngayon nangyayaring ito na mismo yung Vice President ang bumabatikos sa presidente, halimbawa sa kanyang peace talks sa mga insurgents. The deal with the devil, sabi niya eh. Oo, dealing with the devil. No? Mukhang expert yung mga Duterte sa mga demonyo. No? Mukhang kilala nila. No? kaya dapat lamang na siya ay mag-resign. Kung hindi, ay dapat tanggalin siya. Diba? Dahil bumubunggo na siya sa polisiya eh. No, nung primary leader na dapat gumagawa ng mga polisiya at programa. Ang sabi naman po ni kung ikaw ay may kaunting decency. Diba? Kung ikaw ay may kaunting kahihiyan, ikaw na mismo ang magkusa. Diba? Ikaw na mismo. Yun naman po sinabi, yun naman po sinabi ni former Senator Laila de Lima. Na pwede kang magsalita raw in a vice president capacity kasi karapatan na yun kasi vice president ka no, pwede kang tumaliwas sa opinion kasi traditionally o historically naman sa ating sec wala pa, sila lang ata ngayon no, ang magkapartidong presidente at vice presidente at additionally politically nagsasalita talaga against or for, minsan ang vice president laban sa sitting president, parang gano'n. Ang sinasabi po ni Senator Laila, ni former Senator Laila, kung ikaw yung vice presidente, pwede yan. Pero pag ikaw ay DepEd secretary, kasi nakita natin naka-DepEd siyang polo shirt noon tapos gamit ang dapat bang ka sa pwestong yon habang ikaw ay cabinet member. Yun po yung pagkakaibang sinasabi niya. Kaya so yun po yung sinasabi niyo. No? Malinaw yan. Ang hinihingi ni ex-Senator Laila de Lima ay mag-resign siya bilang miyembro ng cabinet. Dahil yung DepEd ang pinakamalaking departamento sa gobyerno. Napakahalaga niyan. Dahil edukasyon niya na mamamayan Kaya ang sinasabi ni Senator Laila de Lima, mag-resign ka bilang membro ng cabinet kung hindi mo gusto yung programa o polisiya ng gobyerno. Hindi natin siya pinaparesign as vice president. No? Kung totoo yung sinasabi ng Vera Files, kung totoo yung testimony ni Las Cañas sa ICC, no? Bahala na yung ICC sa kanya at sa kanyang ama. No? At isa pa bukod sa DepEd, para malinaw, hindi siya pinaparesign as vice president. VP, Bahala na yung ICC doon.